Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon po ay September 10, 2024. Ang matibay na kaloob ay kailangan sa pagtatagumpay. So, paano magtagumpay? Isang matibay na loob ang kinakailangan. So, tayo po ay manalangin mga kapatid. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas. Sa umaga na ito ay kami patuloy na nagpapasalamat at lumalapit sa inyo. Aming idinadalangin ang aming pong maghapong buhay at sa mga susunod pa, at gayon din po ang aming maikling pag-aaral ngayong umaga. Inyo po nawang gabayan kami, Lord, at kayo po ang maghari sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang-ayon po dito sa ating pong pinaka-key-text, Hebreo 12:4. Sa inyong pakikipaglaban sa kasalanan, hindi pa kayo humantong sa pagdanak ng inyong dugo. Totoo yun, dahil ang pagdanak ng dugo ay physical yun. Pero ito ay spiritual war, mga kapatid. Ito pong labanan na ito. Ang kailangan natin dito ay matibay na loob. So sa paanong paraan, saan natin gagamitin yung tibay ng loob? Sang-ayon po dito sa mga makalangit na dako, sa bawat panahon mula noong pagkahulog ni Adan, ang masasamang ahensyang sumasalungat ay ginagawa ang buhay ng mga taong naging tapat at totoo sa mga utos ng Diyos na isang patuloy na pakikipagdigma mula pa noong panahon ni Adan. Biruin mo yung digmaan ay nagsimula na sa mga tao. Sila na sa wakas ay magtatagumpay ay kailangang harapin at lupigin ang mga puwersa ni Satanas na may masidhing determinasyon na sumasalungat sa bawat takbang ng pagsulong. So kaya dito, kailangan dito yung matibay na kalooban. Ngunit paano matatalo ang kaaway? Hindi natin kayang talunin ng kaaway sa sarili lang natin. Matatalo lang natin ang kaaway natin sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid. Dagdagan pa yung ating determinasyon na salungitin ang mga kapangyarihan ng kaaway na humihila sa ating pababa patungo sa pagkakasala, patungo sa kasalanan. Kailangan ng matibay na determinasyon. Dapat natin harapin, mga kapatid, ang isang mapagbantay na kalaban. Isang tusong kaaway na hindi natutulog, hindi, at walang pagod na nagsisikap na pahinain ang pananampalataya ng mga lingkod ng Diyos. Oo nga, minsan nakakapanglupaypay, nakakapanghina kapag marami mga pagsubok, marami rin na mga prayer na hindi pa na dirinig. Ngayon, isa rin sa nakakapanghina ng pananampalataya, yung ganun ano. Pero nga, para lumakas yung pananampalataya natin, natutunan ko dito na lagi tayong mag-focus at isipin yung kalooban ng Panginoong Diyos at maging masaya tayo doon. Kasi kung tayo ay liligaya lang dun sa nais natin na mangyari sa buhay natin, hindi mangyayari. Sapagkat mayroong mga nais natin sa buhay na hindi talaga nangyayari, mga kapatid. Meron talaga sa buhay na kailanman ay hindi mangyayari. So kinakailangan natin ng matinding pananampalataya, pananalig sa ating pong Panginoong Diyos. So kinakailangan talaga natin, mga kapatid, na sa kalooban ng Panginoong Diyos tayo kakapit, hindi sa ating sariling kagustuhan. Ang mabuti at masama ay hindi kailanman magkakasundo. Sa pagitan ng liwanag at dilim ay walang pagkakasundo. Ang katotohanan ay liwanag na inihayag, ang kamalian ay kadiliman. Ang liwanag ay hindi sasama sa kadiliman, ang katwiran ay hindi sasama sa kalikuan. So, totoo po yun. Kaya nga, pipiliin natin yung kaibigan natin. So, hindi po pwedeng magsama ang mali sa tama. Hindi po pwedeng magsama yan. Pag nagsama yan, mali pa rin. Kasi tawag yan half-truth, half-lie. So, ang isang tuwid na tuwid, pagka nahaluan ng isang mali, mali pa rin. Di ba? Doon nga sa butas doon nga sa tornilyo, mga kapatid kapag mali yan ng isa na size, hindi yan papasok, hindi yan sasalpak. Sa mga nagkakabit dyan ng mga tornilyo o ng mga nag-aayos dyan ng motor o ng sasakyan, yung isang pyesa kapag hindi talaga kasukat, mali yan. Kahit pa yung sabi mo kahugis, isa lang yung kulang, isa lang yung mali,
malapit na malapit, di talaga papasok, di talaga kakasya kahit isang size lang. Kahit half inch lang yan. Kahit kaunting-kaunti lang yan, hindi talaga yan aakma. Kaya yung half truth, half lie, hindi talaga akma yan. Mali pa rin yan. Pagkakasala pa rin yan, half truth, half lie. Kasinungalingan pa rin yan. Yung pagsasabi ng kalahating tama, kalahating mali, mali pa rin. Kaya hindi pwedeng pagsamahin ang liwanag sa kadiliman. Magkahiwalay po talaga yan. O anong punto? Nais kong may akma ang mga salitang maglalahad kung ano ang bagay na ito. Inaasahan ng Diyos na ang kanyang mga kawal ay palaging nasa tungkulin. Hindi kailanman sila dapat humilig sa tukso. Hindi kailanman magiging hindi makatarungan. So, ibig sabihin mga kapatid ko, no? Ayun ang punto. Hindi po pwedeng magsama ang kadiliman sa karunungan. Hindi pwedeng magsama ang dilim sa liwanag. Bakit mga kapatid? Ang pinupunto rito, ang mga mananampalataya, mga kawal ng Panginoong Diyos, ay hindi po pwedeng humilig sa tukso. At ipangatwiranan na, kaya ko po nagawa yun, kasi para po maipangaral ang salita ng Diyos. Kaya ko po nagawa yung pagsinungaling na yon. Kaya nagawa ko po yung pandarayan na yun para sa gawain naman yun ng Panginoong Diyos. Hindi pa rin mga kapatid. Dahil hindi pa rin pwedeng magsama ang liwanag sa kamalian. So hindi po nararapat ang ganun. Nandaya po kasi ako para paglingkuran lalo ang Panginoong Diyos. Maling katwiran yun mga kapatid. At hindi yun sang-ayon ng Diyos sa ganoong pangangatwiran o pamamaraan. Hindi dapat tayo sumuko o tumakas. Umasa tayo sa lakas ng ating Panginoong Diyos mga kapatid. Dapat nating panatilihin ang ating pong katapatan sa Kanya. May katatagang hindi hihilig ng 1 pulgada. Dapat tayong kumapit ng mahigpit sa salitang nasusulat. Yan. So sa Biblia tayo kumapit ng mahigpit. Bagamat ang kaaway gumagamit din ng Biblia, tayo ay dapat na umayon sa salita ng Panginoong Diyos mga kapatid. Lagi nating pagbabasihan ang Biblia na siyang salita ng ating pong Panginoong Diyos. So sabi po dito, yung word na dapat nating tandaan, huwag tayong sumuko. Na ang pananampalataya natin manghina dahil hindi lang tayo napagbigyan. Ang mga taong hindi napagbibigyan ng ibang mga tao matampuhin, di ba? Pero kung sa Panginoon magiging matampuhin din tayo, hina yung pananampalataya natin mga kapatid. At hindi ito kalooban ng ating pong Panginoong Diyos kapag gano'n. Hindi po kalooban ng ating Panginoong Diyos kapag umina ang ating pananampalataya. Kapag tumakas din tayo, hindi tayo makakatakas. Wala tayong tatakasan. Saan tayo naman tayo pupunta mga kapatid? Lahat ng panahon, lahat ng pagkakataon nandun yung tukso. Ang kinakailangan dyan, harapin kasama ang Panginoong Diyos. Hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon Kasama natin ang ating pong tagapagligtas. Huwag sumuko, huwag ding tumakas dahil walang tatakasan. Tandaang tayo ay inilagay sa mataas na lugar dahil kay Kristo ay nagtagumpay para sa atin. Ginawa niya ang bawat probisyon para magtagumpay tayo. Ang banal na kapangyarihan ay nakatayo sa likod ng bawat determinado upang gawin ang tama. Ayan. So tayo po ay mayroong Panginoong Hesukristo. Kaya huwag tayong sumuko, huwag tayong manghina, huwag tayong tumakas dahil mayroong Jesus sa ating pong buhay na nanagumpay in behalf of us. At magiging mananagumpay tayo kung tayo mananatili sa ating Panginoong Hesus. Dahil nakatakdahan na yung bitay kay Satanas Nakahandaan na yung pagsunog kay Satanas Ang kinakailangan lang natin manghawak sa Panginoon. Panatilihin nating matibay yung pananampalataya natin. Kaya nga matibay na kalooban ang sunod noon matatag na pananampalataya sa Panginoong Diyos. Ano man ang mangyari, hindi hihina, hindi mababawasan ang ating pong pananampalataya sa Kanya. Ang Diyos ay naglaan ng baluti at mga sandata na gagamitin ng bawat isa sa pakikipaglaban. Hayaang isuot ng mga kawal ni Kristo ang buong baluti ng Diyos at huwag umurong sa mga pag-atake ni Satanas. Totoo po mga kapatid, yan ang pinaka-the best. Huwag umurong sa pag-atake ni Satanas. Yan. Huwag umurong sa atake ng kaaway. Bagkus bumanat. Ibig sabihin, labanan
dahil meron tayong baluti. Kapag ka ikaw ay meron ng baluti at tumakas ka pa rin, duwag kapag ka ganun. Di ba? Punong-puno tayo ng baluti, sandata ng ating Panginoong Diyos. Tayo ay kawal ng ating Panginoon. Hindi tayo dapat na umatras sapagkat ang baluti natin matibay pa sa ginto. Matibay pa sa bakal, matibay pa sa pinakamatibay na bato sa sanglibutan. Mga kapatid ko, yung ginamit ng mga sa prophecy, no? Yung ginto sa ginto ng panahon, yung tanso, yung gamit nila puro tanso, matibay din. At yung bakal, matibay din talaga. Mas matibay pa dun yung pong armor ng ating Panginoong Diyos, yung sandata niya. Mas matibay pa sa asero, mga kapatid. At dito ay binabanggit ng banal na kasulatan din nung kanina, walang dadanak ng dugo dahil spiritual battle ito. Kaya kung ito'y spiritual battle, dapat pagtibayin natin ang spiritual nating pamumuhay. Dapat yung ating spiritual na buhay, mga kapatid, hindi naapektuhan nito yung physical nating pamumuhay. Hindi po pwedeng maapektuhan ang ating spiritual na buhay sa mga physical na problema. Yan. Ibig sabihin, yung problema mo sa kapitbahay, yung problema mo sa pamilya, yung problema mo sa church, hindi dapat maapektuhan yung pagsamba mo sa Diyos. Hindi dapat maapektuhan yung prayer life mo. Hindi dapat maapektuhan yung pagbabasa mo ng Biblia. Yan. Hindi dapat maapektuhan yung relasyon mo sa Panginoong Diyos. Dahil lang sa tampuhan mo sa kapitbahay, sa kaibigan mo, sa kapatiran. Yun po, mga kapatid, ang natin. Dahil spiritual battle ito. Hindi naman ito physical battle, mga kapatid. Lagi nating tatandaan yan. Lagi nating ihuhubog ang ating mga sarili sa kamay ng ating Panginoong Diyos. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya, mga kapatid. Kaya hindi rin tayo dapat magpabaya sa ating pong mga buhay. Bagkus tayo ay manalig, manghawak sa ating pong Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng ating buhay. Ayan. Ang sabi pa dito, ang pinakapunto din, no? Ang tagumpay sa pakipagbakang Kristiyano ay nangangahulugang pagiging mapagmatyag at araw-araw na pagpapako sa sarili. Yung pala yung tagumpay sa Kristiyano, no? Hindi binabantayan mo yung ibang mga tao sa kanilang pagkakamali. Hindi ganun, mga kapatid. Nagmamatyag at araw-araw napapako ang sarili. Ibig sabihin, pinagmamatyagan kung ano yung kahinaan natin. Dito papasok ang kaaway sa kahinaan na ito. Nananalangin palagi, ipinapako ang sarili. Ibig sabihin, inaalis natin yung desire natin, kundi ang desire ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo nagiging masaya sa pag-fulfill lang ng desire natin, kundi nagiging masaya tayo sa desire ng Panginoong Diyos na naganap sa ating pong buhay. Ayun po ang pinaka-the best, mga kapatid. Bakit? Dahil kung nakatuon lang tayo sa ating desire, kailanman ay hindi tayo magnanagumpay, kailanman ay hindi tayo magiging masaya. Dahil yung mga desire natin, hindi naman nangyayari yun. Ang laging nangyayari, mga kapatid, ay yung kalooban ng Panginoong Diyos. Minsan lang, hindi natin gusto ang kalooban ng Panginoon. Kaya kinakailangan yung ating mga puso ay ihanda natin na Panginoon ang inyong kalooban ng masunod. Bakit? Dahil nagtagumpay na si Jesus no? Sabi nga nila, learn from the others. Learn from the others' mistake. Ang Diyos hindi naman nagkamali. Si Jesus hindi naman nagkamali. Pero pwede tayong matuto sa Kanya, sa Kanyang pagtatagumpay. Di ba? Si Jesus Christ ay more than expert, mga kapatid. More than expert ang ating pong Panginoong Jesus. Hindi siya nababali, hindi nababaluktot ang Kanyang pangunawa. More than expert ang ating pong tagapagligtas. Kaya sa umaga po na ito, mga kapatid, mahalaga na ating pong maalaman na meron tayong kasangga ang ating pong tagapagligtas. Dapat nating malaman, mga kapatid, na kinakailangan na ang Panginoon ang manguna sa ating buhay, hindi po ang ating sariling kagustuhan. Sabi dito, siya na ginagabayan ng malinis, banal na mga prinsipyo ay mabilis na makikilala ang pinakamaliit na bahid ng kasamaan dahil pinanatili niya si Kristo sa harap niya bilang kanyang huwaran. So tayo po na nanampalataya sa Panginoong Diyos, lumapit sa Panginoon na ang Diyos ang naging kalakasan natin,
siya yung ating punto ng buhay natin, siya yung focus ng buhay natin, tayo ay nilinis ng Panginoon, pinabanal niya. Sa pagmamatsyag natin, alam natin kung paano tayo marurumihan, paano tayo nagkasala. Doon ay madali tayo makababalik sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, lahat tayo ay nagkakasala. Lahat tayo ay makasalanan. Ang kailangan natin ay patuloy na lumapit sa Panginoon, sundin ang kanyang mga utos, at patuloy na humingi ng tawad. Lilinisin tayo at patatawarin sa ating kalikuan. Yun lang ang huling laging sinasabi ng Panginoong Diyos sa mga makasalanan na katulad natin na nilinis ng Panginoon. Katulad dun sa babae na prostitute, sabi ng Panginoong Jesus, humayo ka at huwag ka nang magkakasala pa. So yan po yung ng ating Panginoon. Tayo ay humayo at huwag nang magkakasala pa. Yun ang pinaka-the best, mga kapatid. Huwag nang magkasala pa. Sabi pa dito, ang kanyang matinding pagsisisi sa pagkatuklas ng isang maling gawa ay nangangahulugang agarang pagtatama sa bawat takbang kung saan siya ay nalihis mula sa katotohanan. Ito po, yung pagsisisi natin bawat araw. Ibig sabihin, itinatama natin ang ating bawat takbang. Kapag nagsisisi tayo sa ating mga pagkakamali, sa ating pagkakasala, humihingi tayo ng tawad sa Panginoong Diyos, itinatama natin yung ating mga hakbang sa tulong ng Panginoong Diyos. Yan ang pinaka-the best. Pero kung hindi tayo nagsisisi, hindi tayo humihingi ng kapatawaran sa ating kasalanan, parang nagmamayabang pa tayo sa Panginoong Diyos na, Panginoon, di naman ako nagkasala eh. Kayang-kaya ko to. Malakas ako. So hindi pala ganun, mga kapatid. Ang sikreto sa pagtatagumpay, ang matibay na kalooban na handang aminin yung pagkakamali. Ang pinakamalakas na tao pala, yung alam mo kung saan ka nagkamali. Alam mo kung paano ka magsisi. No? Tanggap mo na nagkamali ka. Yan ang matibay ang loob. Alam mo kung nagkamali ka. Kasi marami ang mga tao na matatapang, matatalino, pero hindi tanggap na nagkakamali siya. Ma-pride. Ang tao na yun ay mahina ang loob. Ayaw harapin ang pagkakamali. Diba? Ayaw aminin yung pagkakamali. Ang tanging malakas na tao, malakas na loob, mga kapatid, inaamin ang pagkakamali sa harapan ng Panginoong Diyos. Yan. Marami ang ma-pride, no? Huling-huli na nagkamali, nangangatwiran pa. May mga ganyan mga tao eh. Yun yung mga nakakainis sa tao kapag alam lang mali, nangangatwiran pa, mali na nga eh, di ba? Kumbaga sa checkmate na nga, ayaw pang sumuko, di ba? Mati na eh, ayaw pa sumuko, mali na nga eh. Huwag kang ma-pride, kundi tanggapin mo yung pagkatalo, tanggapin natin yung pagkakamali natin. Yan ang matibay na kalooban, lumalapit sa Panginoon. Pagka ganun pala, itinatama natin ang ating sarili sa tulong ng Panginoon. Doon tayo nagtatagumpay. Nangangahulugang ito na patuloy, taimtim na pagsusumikap para sa mas mataas at higit na tagumpay sa buhay Kristiyano. Yan, mga kapatid ko, no? Nangangahulugan ng ito ng patuloy at taimtim na pagsusumikap. At sabi pa dito, ayun, yung pagsusumikap, mga kapatid, na mataas at pagtatagumpay sa buhay Kristiyano, yung isinusuko mo ang iyong sarili sa Panginoong Diyos. Yung isinusuko natin ang ating sarili sa Panginoon. Yan yung pagiging matibay na kalooban. Yung pong pagsuko sa Panginoon. No? Nare-recognize natin na tayo ay mahina. Yan. No? Malakas ang loob natin kapag inamin natin na tayo ay mahina. Marami ang ma-pride na tao na iniisip nila malakas sila, mananagumpay sila, kahit wala ang Panginoon, kaya nila. Hindi maganda, mga kapatid. Hindi matibay ang loob ng tao na yun, kundi mahina sapagkat ayaw magpasakop sa Panginoon. Ang tunay na malakas ang loob, natutong nagpapasakop sa Panginoong Diyos. Di ba nga ang tunay na lalaki, ang tunay na malakas, mga kapatid, nagpapasakop sa asawa. Sa asawang babae. At tunay na lalaki o ang tunay na asawang lalaki nagpapasakop sa kalooban ng misis. Yun talaga ang tunay, di ba? Dahil mahal natin yung ating mga misis. Yun ang tunay na lalaki. Pero kung ang lalaki ay mapanakit sa babae, pero sa ibang mga tao, duwag naman. Duwag yun kapag gano'n. Mahinang klase yun.
Ang tunay na malakas ang loob, nagpapasakop sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid ko. At dito natutunan ko sa ating devotional, no? Dahil ito ay spiritual battle, no? Walang dumadanak na dugo, kundi dumadanak na pananampalataya. No? Dahil yung pananampalataya minsan tutunaw, nangihina. Ang kinakailangan pala natin ay tibay ng loob. Ano yung tibay ng loob? No? I-recognize na ang Panginoong Diyos lamang ang makapagliligtas sa atin. Recognize din natin na tayo ay makasalanan at kailangan natin ng Panginoon. No? Recognize natin na mahina tayo. At yung matibay ang loob, nagpapasakop sa ating Panginoong Diyos. Ang desire ng Panginoon ang dapat masunod sa ating pong mga buhay. Napakaganda nitong ating devotional. Marami pang pwedeng pagbulay-bulayan. Mamaya ay pwede nyo pong itype ang inyo pong mga reflection. Ayan, at babanggitin niya ni Brother Melvin Vilasano at ang ating mga prayer request. So kasama sa panalangin mga kapatid, nagpapasalamat tayo na yung aking mga magulang ay maayos ang kanilang pakiramdam. Si Sister Glo Marcos, dyan sa amin ay okay naman na, malakas daw kumain na mild stroke siya, ngayon ay papagaling na. At papasalamat din sa Panginoon sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. At ganyan din po yung papalapit na IICD graduation dyan po sa Pampanga. At medyo parang may nagbabantang bagyo mga kapatid. Isama natin sa panalangin na huwag patuloy yung bagyo. Ayan. At ganyan din po isama natin sa panalangin. Yung pagpunta namin ng mga pastor ngayon sa CLC, konti lang naman ang pupunta ngayon. Yung may mga kailangan lang doon sa Central Luzon. Ako po ilalakarin ko yung lupa sa mga church planting. Mailipat sa pangalan ng CLC. So, nawa ay maging matagumpahin lakad ngayon para sa gawain ng Panginoon. So, maraming salamat po sa inyo mga kapatid at pagpalain tayo ng ating tagapagligtas. Ibalik na po natin ang pagkakataon kay Brother Melvin Vilasano. Pakinggan po natin ang awit na ito. God bless po sa inyo pong lahat. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy ang aming pasalamat sa umaga na ito. At kami pinagkalooban ninyo ng panibagong buhay at panibagong kalakasan. Salamat sa pagpapaalala sa amin sa tunay na katibayan ng loob na kung paano kailangan na lumapit kami sa inyo para kami magtagumpay. Tulungan po kami na aming iwanan ng aming pagiging mapagkunwari na mataas. Tulungan niyo po kami na kalimutan ang aming pagkukunwari na matibay ang aming kalooban. Bagkus Ama, tulungan kami na kami magpakumbaba sa inyo. Hingin ang inyong tulong at kamay upang sa aming pagtatagumpay, kayo ay aming kasama. Salamat sa mga payo sa umaga na kami tunay na nagigising sa aming mga pagkakamali, sa aming mga pagkakatulog. Salamat sa inyong pagmamahal. Sa kabila na inyong kabutihan, kami heto ay makasalanan. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Sa pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin ang patuloy na comfort sa family ni Sister Abigail sa pagkawala ng kanyang tito, ay pagkaloob nawa ang kanilang mga pangailangan sa sandaling ito, at patuloy na sila ay pagpalain sa kabila ng malungkot na karanasan sa kanilang buhay. Dalangin din namin pasasalamat na ang health ni Sister Marcos ay okay na. Ganyan din yung parents ni Pastor Nelvin ay okay na rin. Ay salamat po Ama sa inyong pagpapagaling. At patuloy namin din na dalangin ang bagyo na paparating. Nawa ito ay humina, maalis na landas doon lamang sa tubig bumagsak upang di na makapinsala dito sa amin. At gayon pa man kung ito'y diretso man, tulungan kami na makapaghanda at huwag masyadong maapektuhan ito. Dalangin din namin yung paparating na IICD na gaganapin sa mga elders and pastors na patuloy na maging pagpapala at mawala ng anumang mga balakid upang ito'y magtagumpay. Dalangin din namin yung mga nagtatravel ngayon ng mga pastor patungo sa CLC. Ingatan sila sa daan, ilayo sa anumang kapahamakan. Makarating doon na ligtas hanggang sa kanilang pag-uwi. Patuloy namin sinasama sa panalangin si Ate Gloria Vicencio na nasa ospital. Patuloy siyang ingatan, pagalingin sa kanyang karamdaman at mabilis na makarecovery sa kanyang kalusugan. Gayun din si Sister Teresita
Dairit Reyes, patuloy niyo pong ipuin ng may pagpagaling na kamay. Ganyan din yung kanyang dalawang anak at apo. Dalawang anak at mga apo na patuloy naman makasama niya sa pananampalataya. At si Brother Kuya Daniel Gonzales patuloy na fast recovery ang aming dalangin para sa kanya, sa kanyang gagawing operasyon. At patuloy na ipagkaloob sa kanilang mga pangailangan sa sandali na ito. Ganyan din si Ricardo Huncia, si Sister Lorna Paz, si Nanay Juning Alpindo, Lolo Edith, si Angel Prianesa, Estrella Gargasin, Sister Anne Rosbel Hermino, at ganyan din si Sister Wilma, yung kanyang kapatid na naoperahan. Ay patuloy namin dalangin ng kanyang recovery. Panalangin din namin ng mga nagre-review sa exam, sila Sister Allen Kahukom, si Ma'am Berna, at iba pang mga kapatiran na nagre-review para sa kanilang exams. Dalangin din namin ng mga pamilya na nakikinig ngayon na patuloy na pag-iingat ang idalangin para ang aming dalangin para sa kanila. Sina Ate Lorna, Kuya Bobby, Ate Grace Samano, Sister Amy Calantang, si Nanay Fina, Baby Josiah, si Brother Benjamin, Sister Lynn Peralta, Sister Buena, Sister Pichi, si Ma'am Lovejoy Tiwa, si Brother Gregorio Santin, Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila, si Sister Feli Domingo, Sister Lorna Cabiede, Sister Ana Manuel, Christopher Umale Guterres, Erica Santos, at kay Sister Tina Santos. O dakilan Diyos, kayo po nakakaalam ng sitwasyon ng aming kalagayan, ng pisikal na kalusugan. Dalangin namin patuloy ang pagpagaling sa amin at aming tinataas ang pagtitiwala at pasalamat po sa inyo. Kami po inyo hipuin ang mapagpagaling na kamay, hindi lamang sa pisikal na karamdaman, kundi gayon din sa espiritual na karamdaman. Salamat sa pagmamahal, salamat sa mga papaalala sa amin sa bawat araw. Nawa ang aming maghapon na maging pagpapala, aming kalusugan, aming ingatan, ang aming hanap buhay, at aming higit sa lahat ang aming connection po sa inyo sa maghapon na ito ay aming maingatan upang sa mga darating na pagsubok sa maghapon na ito makaiwas kami sa tulong po ninyo, sapagkat kami bilang mahina ay nagiging malakas kapag kayo ang aming kasama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan na Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen.